chapter 8. 1 to 5 atong basahon. Kini nga pulong gisulti sa atong Ginoo pinaagi sa kang Moises dito sa mga Israeliton nga sa diha nga pili sila sa Ginoo, gipagawa sila gikan sa yuta sa Ehipto sa ilang pagkaulipod. Ani ay pulong nga gihatag ngadto kanila nga maupinin. Magsingkamot kamo sa pagtuman sa tibuok nga sugo nga ginasugo ko kaninyo ining adlaw aron mabuhi kamo o pagapadaghanon kamo o mosulod kamo ug manag-iya sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong anahon. Og hinumduman mo ang tanan nga dalan nga gidad-an kanimo ni Jehova nga imong Dios niining kap-atan katuig dito sa kamingawan aron ikaw pagapaugso niya sa pagsulay kanimo aron sa pagpahibalo sa anaa sa imong kasing-kasing kung buot ka magtuman sa iyang mga sugo o dili. O ikaw gipaubos niya o gipaantos niya sa kagutom o gipakaon ikaw niya sa mana nga wala mo hiibig bisan ang imong mga amahan wala makaila aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o dili sa tagsa-tagsa kabutang nga magagula gikan sa bakba ni Jehova mabuhi ang tao. Ang imong bisti wala gayod madaan sa ibabaw mo ni naghubag ang tiil mo sulod sa kapatan katuig o palandunga sa imong kasing-kasing nga ingon sa tao nga magakastigo sa iyang anak nga lalaki mausab si Jehova nga imong Dios magakastigo kanimo. So, gikan dinhi mga igsuon ang sentro sa atong pagtuon mao kining verse 2 nga nag-ingon dinha og hinumduman mo ang tanan nga dalan nga gidad-an kanimo ni Jehova nga imong Dios niining kap-atan katuig didto sa kamingawan aron ikaw pagapaugso niya sa pagsulay kanimo aron sa pagpahibalo sa anaa sa imong kasing-kasing kung buot ka magtuman sa iyang mga sugo kundi ang atong subject mga kaigsuonan mo kini ang paagi sa Dios sa pagpagawas sa kung unsay anaa sa sulod nato. Kita makahimo ta pagtago sa atong pagkakita. Atong tago-taguan ba? Kung kinsa o kinsa ka nga tao. Pero ang Dios naa siya paagi. Nga ipagawas na niya. Aron mahibalo ta nga ingon ana ta. Unya mahibalo pod ang uban nga ingon ana. Ikaw. Unya dunay rason ana nganong kinahanglan ipahibalo, ipagawas ang tinuod nga naa sa atong sulod. Naay rason. Ang importante kaayo na siya nga mugawas na siya aron mahibaluan. Mabutyag kung unsay naa sa atong sulod. No? Dinhi sa Roma, sulat ni Apostol Pablo mga igsuon. Roma kapitulo 2 versikulo 6. Roma 2:6. Kay siya magabalos ra sa matag usa ka tawo sumala sa iyang mga binuhatag. So kung parehas tag version sa Biblia, pareha ang mabasa. Pero kung nagamit mo kanang Good News Bible, doon ay pagkalahi gamay sa pagkasulti. O mga balita Biblia. So importante kaayo, nganong importante para sa Dios nga ipagawas niya ang nasa itong sulod? Nganong importante? Kay magabalos ang Dios sa matag o sa katao, so wala siyang binuhatan.
Unya kay ma-determine nga kung unsa kita, kung unsa ang atong mabuhat. Na mga igsoon, man's true quality of who they really are drawn in times of discomfort, difficulties, and pressures coming from the surrounding environment. Kung unsa ang tinuod nga kalidad sa tao, kung maayo ba ang iyang kalidad, maayo ba ang iyang quality, o dili maayo, mugula na sa panahon nga naa ang gitawag nga discomfort. Kung naa ang tao sa sitwasyon sa discomfort, dili komportable ba kanang discomfort, dili komportable nga sitwasyon. Naa ang tao diya, mugula ang tinuod nga quality niya. Kay na ay masuko, na ay mubagulbol, na ay mag-wild, nasa itaw nga mag-inom lang, na itaw nga magpaubsanon, mapailubon, magpatuson, di ba? Pero na itaw nga maaburido ang iyong ulo. Mangaway na, ha? Di naging komportable, di paasukan naman siya. Mangaway na siya. Pero lahi na ang konsepto. Kaya gituyo gina para mapahawa siya diya. Kaya gakuhaon iyang dos. Lahi na sa konsepto. Pero mura mo ba? Ang imong giingon, example sa discomfort, di na siya komportable kaya grabe na mga aso. Di pa asuhan na. Okay, salamat. Sunod, in times of difficulties, kanang malisod nga kahimtang. Kana bitaw nagkapulikay na ka? Nagkapulikay na ka? Basta naa ka sa pagkapuliki, mugawas din ang tinuod nimo. Nga pagka ikaw, kung makapaantos ka ba, makapailog ka ba, o kang imong baba, grabe na. Di ba? Oh. In times of difficulties, mugawas ang tinuod nga quality kung unsay naa gyud sa atong sulod. Panahon sa kalisod. Pero napag-isa in pressures. Unsa man in pressures? Kana bitong mga influence nga nasa atong palibot. Pressure man na. Kana mga influence mga nasa atong palibot. Example pressure. Ikaw sa mga kabataan, ikaw sa kabata, ikaw ray walay balon. Ang imong mga classmate na yung mga balon. Pag recess, wala imong snap sila na ila. O niya, magpalit sila dito. Kuang kay sila. Kanang labihan nila kanang showy sa ilang kuan kay na may ila. Pero ikaw, wala yung taig. Pressure na. Di ba? Sila, pasikat kay sila sa showy, kay sila sa ilang mga ginikanan, kay na ay ila, doon na lang ginikanan, ikaw. Ipataguan ni mo imong ginikanan, ikaw ulaw ba ni mo imong ginikanan? Pressure na. Di ba? Mag-desisyon ka. Di ba ani baka na ako kung papa? Dili na lang siguro kay maulaw ko. Di ba? Tungkol sa pressure sa imong palibot. Si mama, kaya si mama yun makita ng English. Maulaw ko. Di ba? So, ma-pressure ka. Kay sila, mga tsada ka ilang, mga lindot kayo, ang ilang mga sunog. Ikaw po, tungkol sa pressure sa imong palibot, maawayon nimo imong ginikanan, kay gusto ka palitan po kasama sa ila sa mga kapalibot nimo. Surrounding nimo, imong environment, mga naa sa palibot, gusto ka maawat sa ila. Ang ilang mga gamit, ang ilang mga suot, kung unsay naa sila, gusto nimo makikumpit ka, o sabay ka. Pressure ka. Pero kung kaya nimo barugan, ang tinuod na ikaw na imong kahimtang mga igsoon. Di ka mo pakyas niya. Di mo ikaw lang imong mama, di mo ikaw lang imong papa, dili ka mo mo maningkamot nga mosabay ka sa ilang nga wala kay kasabay, wala kay dili kay una-una nga
makikumpit ka sa ila. Di ba? Kung dili, buhaton lang nimo ang imong paningkamot sumala sa kaya nimo. Nga dili ka mag-agad kung unsay naa sa imong palibot. Pero na pa isa. Ang pressure sa imong palibot posibleng mo influence sa imong desisyon nga kaha magbuhat ka bag matarong o dili. Example, sa atong pagtuo. Ako naman siguro ay siguro ako naman ang natuo sa Ginoo din. Nya, naa na ka dito sa sitwasyon nga kana bitaw mukaon ka na? Nya daw kay ang mga magtotoo sama nato mag-ampo nga magpasalamat sa Dios panahon sa kanang before ta mukaon. Daw mo na. Mo ulaw mo sige. Kaulaw sa kaya ako. Di ba? Pero kung batasan nimo imog yung na desisyonan sa imong kinabuhi nga mo na imong kinabuhi, wala kay pakialam sa pressure sa imong palibot. Ang pressure imo nang ma-refill. Dili na sila makapenetrate sa imo, actually mura lang walay pressure. Kay ngano man, di man ka ma-pressure kay nahibalo man ka nga ingon anak ka. Makabarog ka kay nahibalo ka nga ingon anak ka, so wala kay pakialam sa pressure sa palibot. Kay nakabalo man ka nga ingon anak gyud ka. Di man ka ma-pressure nga unsay isulti nila, unsa ba kay ilang komentaryo sa imo. Tungod kay wa man ka mabalaka kung unsa ilang sulti. Wala man ka mahadlok kung unsa ilang sulti. Kay dili man importante sa imo kanaa. Ang importante sa imo nga ikaw nagkinabuhi sumala sa imong pagtuo sa Dios. Mao ni dinhi kaning gitudlo dinhi nga magsingkamot kamo sa pagtuman sa tibuok nga sugo nga gisugo ko kaninyo sa Deuteronomio kapitulo 8. Nganong gi-remind sila sa Dios anak? Kay ini gabot na nila sa yuta nga gisaad sa Dios sa ila, ang Israel. Kung maabot na sila dito, ang pressure sa ilang palibot labihan. Daghan kay influensya. Daghan kaayo mga Dios-Dios. Daghan kaayo mga lain-lain nga Dios nga ginasimba sa nagalalaing mga nasod. Naay Dios-Dios nga ang hulagway tao. Naay Dios-Dios nga ang hulagway mananap. Naay Dios-Dios nga ang hulagway langgam. Naamoy mga sea creatures, mga binuhat nga naa sa tagadagat nga mga binuhat nga gihingong Dios-Dios sama sa bitin. Na amurag bitin nga forma kanang murag si snake bitaw di sa dagat. Namay mga ingon ana nas tubig murag snake. Kung makabasa mo sa kuan o makatanaw mo ng mga documentary about sa kaning mga kana bitaw mga gods sa ubang mga nasod, ubang mga tribes, makita nimo uban himo kanilang kwintas. Himo lang kwintas. Ilan ang gina-worship. Ngayon so na emblem sa ilang Diyos na diya, ikwintas nila. Ditudloan sila sa Ginoo, ani. Mao ni ang pressure nga kinahanglan nato mastan. Kinahanglan ta nga makabarog sa pressure sa atong palibot. So dinhi mga igsoon, kini karon nganong itugot man ni sa Dios nga naa may difficulties, na may discomfort, na difficulties, na pressure sa atong palibot. Tugot na niya. Kay pinaagi anak mo gula. Ma-demonstrate mo gula ang tinuod na pagkakita. Mauna, ang istorya, nga lesson sa istorya sa kinabuhi ni Job. Si Job, nag-suffer siya og discomfort tungod sa iyang balatian sa ilawas. Nagsakit siya, nalata iyang lawas, yung panin. Nalata iyang panin. Naapay iyang asawa nga nag-ingon sa iya nga, balikason pa ni mo na imong Diyos, biyain na. Kayo, wala ka gani. Di ba? Grabe nga.
Kalisod ang sinati ni Ho. Pero ang gisulti ni Ho matupan niya karon ako pagalaglagon sa Ginoo apan bisan pa ni anak magpabilin ako sa pagbantay sa akong mga dalan diha kaniya. Di daw niya biyaan Ginoo. Bisan pa nga naa siya sa discomfort, bisan pa nga naa siya sa difficulties, bisan pa sa pressure nga naa sa iyang palibot, pero matur pa niya bisan pa daw og kuhaon sa Ginoo ang iyang kinabuhi, magpabilin paghihapon siya diha sa iyang mga dalan sa pagsimba sa Ginoo. Maura man ning mga prinsipyo ha. Kaning itudlo niya sa Israel kanang matun-an nato sa kinabuhi ni Job ug ang atong matun-an sa atong panahon sa New Testament nga church, maura ning mga prinsipyo. Sino pa ni Jesus? Follow me. Deny yourself. Take up your cross. Follow me. Dumiliin ninyo inyong kaugalingon, pasanan ninyo inyong cross, sundan ninyo ako. Ngayon pa ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma ka nako, bantayan ninyo ako masugo. There is so much pressure. Grabe kadaghan ang pressure sa atong palibot nga maoy posibleng mahimong hinungdan nga dili nato mabantayan ang sugo sa Ginoo. Ha? Ang mga pressure sa atong palibot posibleng nga maoy mahimong hinungdan nga dili nato mabantayan ang sugo sa Ginoo. Kanang pressure. Pressure bago kaayo ko sa trabahoan, pressure kaayo ko sa palibot. Nga naman, grabe, pressured ko sa eskwelahan, pressured ko sa asa ka nagtrabaho, unsa, pressured ka mo nang dili ka makabarog kay muuyon ka na lang sa ila, mununot ka na lang sa ila, mo-assimilate ka na lang sa ila, kay ngano, maulaw ka, nga ignon ka, nga lahi ka. Pero dapat, ipaila nimo nga lahi ka, may gusto sa Ginoo. Dili ka itago nimo ang imong pagkaikaw kung dili ang gusto niya. Show it that you are different. Show it that you are mine. Show it that you are my people. That you are my child, you are my children. Show it to them. More na yung kung paagi nga appreciate dili makadaog. Kung imong ipakita, nga mo ka na ikaw. Pero kung gusto nimong taguan ang imong pagkaikaw, ma-appreciate ka yun. Madaog ka sa pressure. So, ang ngano man ni ang kanang mga pipe bitaw kanang mga pipe tubo ba? Ngano makaresist sila sa pressure? Nganong ingon ani kapusgon ang pressure kaya ni resist ingon ani may quality na. Nana say unsa iyang level, iyang capacity. Kung kaya niya i-resist, kay ingon ana siya kalig-on. Pero mabuto na siya, ma-destroy, maguba na siya, mas kusog pa ng pressure. Ang ipasulod sa inyo. Sa ato, kung ano sa kakusog, ang atong pagtuo, ang atong gugma sa Ginoo, diha magbase kung unsa kakusog ang atong resistance sa pressure sa atong paligid. Pero kung musog mo, kung huyang ra kayo ta sa atong gugma sa Ginoo, unsa man sugo ni Jesus sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So kung huyang ra kaita sa atong gugma sa Ginoo, dali ra natong igipapang yang sugo. Dali ra tang ingon nga isod man ko kaayo. Di ba? Isod man ko, dali ra tang ingon ana. Di ba? Pero kung ang gugma nato sa Ginoo dako naglabaw ang gugma nato sa Ginoo, di nato ibaylo ang sugo. Maingon ta nga mga isugo sa Ginoo, di nato pwede ibaylo. Bahala og moingon mo nga di mo o di mo ganahan sa ako, may isugo sa Ginoo. Niignon ka karon. Ano ni ang tao na ni ngalan mo kayo? Kanang ani oh. Di ba nabi kayo? Tiloy gani. Tiloy na. Ano bisilatanan ninyo sa imong tilawan ninyo, ikaw ray dili. Grabe ang pressure nila. Di ba? Inuma gani ni, di ba? Kalaya. Gani gani. Pero dili maayo para sa imo, sumala sa sugo sa Ginoo. Di ba? So may bawal sa ato nga pagkaon. May bawal sa Ginoo. Di ba? Hindi ko nga karon. Kalami ka na yung ginukuhan.
Tinuwi ganit. Isildi ka. Oo. Hindi ka mo maliban. Di ba? Pero kung para sa imo, hugka ra kayo ang imong pagtagad sa sugo sa Dios, dali ra kay nimo nang gipa, dali ra kay kami nang testingan na nako. Pero seryoso ka. Mo ni problema aning kalibutan nga dunay di ba sa atong nasod karon mo reklamo nga walay baruganan, walay baruganan. Ang baruganan sa tao magdepende sa iyang gugmang. Diya sa Ginoo. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Tanawa gini ang Santiago 1:12. James 1:12. Okay. Di ba? Sana Hakubo. Hakubo. Sunod sa ito ano? Ano daw siya? 1:12. Bulahan ang tao nga moanto sa mga pagsulay, kay human siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga bisan sa Dios kanila nga nagahigugma kanila. Kinsa ang tagaan sa Dios o purong-purong nga kinabuhi? Kato nahigugma sa iya. Giyon sa man sa tao pagpakita nga nahigugma sa Dios. Kay gibantayan niya ang sugo sa Dios, wa siya magpadaog sa pressure sa iyang palibot. Di ba? Kanang gitawag nga peer pressure. Di ba? Sa mga young people, kusog na, o sa mga lalaki, mga barkada, o sa mga babae, tanan. Sa imong circle, sa imong mga kaila. Pressure ka, i-pressure. Pero di ka nila madala, makabalog ka sa imong kaugalingon, tungkol kay seryoso ka sa imong pagtuo. Pero ang Diyos, gagamiton niya ka na para pag-test sa ato aron ipagawas ang atong tinuod na pagkita aron makaanggo kita aron dili kita magmahay sa ulahing panahon ngano mang naingon ana ang sangputanan sa atong kinabuhi nganong naingon ana ang sangputanan sa atong kinabuhi tungod sa atong binuhatan ano kay kung gibuhat pa nato nga kita seryoso nga nagbantay sa sugo sa Ginoo ang Ginoo nag-ingon ang nahigugma kaniya, tagaan niya sa kinabuhing dayon. Musa kining pag-avail sa kinabuhing dayon, kining pagdawat nato sa eternal life, nagdepende kini sa atong kaseryoso sa atong pagtuo, sa atong gugma sa inyo. Musa, kanang gisgutan nga pag-uswag, kaganina, nagikan sa pagkabata, ngadto sa pagkahamtong, uswag ka. Ang bata, dali ra kaayo na siya dagon sa presyo. Dali ra na siya. Pero pagkahamtong na, hindi na nimo dalit madala. Kay mas pusga na ang iyang prinsipyo. Ang iyang barbaro. Kung muhamtong na ta sa atong patuloy. Kung sa'yo makapahamtong sa ato, dili ang edad, kung dili ang kahibalo. Ang kahibalo, knowledge. Mga igsoon. Muna makapahamtong sa ato. So ang kahibalo makuha pinaagi sa pagtuon, pagsusi, pagpamati, pagbasa, no? Study, research, magbasa mga libro, mamati sa mga nalain na mga authors or mga lectures, magtuon, magsusi, magtuki, mauna siya ang makapamature sa para ma-equip nato ang atong kaugalingon. Mao ni nga ang sugo sa Ginoo kinahanglan gyud nga sa Salmo kapitulo 1 kinahanglan gyud ay nga palandungon sa tao ang iyang sugo adlaw man ug gabi. Kaya ang tao makabaton og igo-igong kusog sa pag-resist sa presyo sa palibot. Di ba daghan naman kain kasi natin nato nga naagi presyo. Basta gusto nimong barugan ang imong pagtuo, naa sa mga tao nga muupo sa imong pagtuo. Usa ani kalisod katong mga
naminyo ka ikaw magtotoo, yang imong giminyo ang bitaw kay lahi ang pagtuo nila, ni nakasagol ka dito sa ila. Ya, maglisod kag barog sa imong pagtuo. Kaya nga naman, imo una concern man ka sa ilang reaksyon. Nagka-problema ka kung sa ilang reaksyon, kung sa ilang wato. Busa mao na nga, importante yun, pinakamaayo yun, nga kung magminyo ka, ang imong maminyoan, parehan mo pagtuo. Yan, nakita biya na ako nasa balay. Ang haligi nga dako, ang haligi nga gamay, lain-lain na siya kapasiti. Lain-lain na siya kapasiti. Butangan mo na bugat kayo nga pressure or load ang gamay nga haligi. Lahira na siya og performance i-compare sa dako ang haligi. Diha sa panimalay, ang bana og asawa, di ko mutuo nga wala ko sa akong natunan hangtod karon. Sa akong pag-edad. Wala ko na kumbinsi nga ang bana mo ay haligi sa balay. Siya rin haligi. Duhag yun. Bana yung asawa. Kay kung ang bana ra, siya rin maningkamot ang barog. Pero kung bana ganing asawa, ang mahimong haligi sa balay, silang duha ang mubarog. Pariha sila. Usa manggani kinahanglan ang bana o asawa magkauyunay. Kaya kung di sila magkauyunay, magkahuyang man, mabahin man. Kung doon na sila plano, desisyon, project, kinahanglan uyunan nila. Pag tuo, pagkahaangkin ninyong uyunan, ngayong kagani, kay maaman tayo project, maaman tayo business, kinahanglan magkauyunay ka. Pero sa pagtuo, bahala ka na sa imong pagtuo. Bahala sa kusa ako. Dili na siya sakto. Kinahanglan, sagid mo pagtuo. Hindi mo iningalain-lain mo. Kay maunay crucial sa inyo. Pinaka-importante na siya. Sa inyong pagtuo, mo influence na, mo reflect na dito sa inyong paningkamot, o sa inyong planning, o sa inyong action, o sa inyong tanan na decision ko na dito. Kaya may ingon rin na, ikaw kaya ina na, mo ko tinuuhan. Kung saan may tinuuhan na ni isa? Na, ngayon gituuhan kaya makanto sa minteryo, di na pwede galos balay. Naman siya tinuuhan nga, ang makadto sa sementeryo, madalaan to sa sementeryo, di na pwede dadon sa balay, kasi di pwede mag-bring home. Dagang mo na kinabog, yapog. Oo. Naiba daw, matamunteryo, na naibang sobra sa pagkaon. Oo. Dili, lumay daw sa balay. Oo. Pero ubuan ba? Oo. Ang problema kay na mauli itong mga tao nga gikan sa sementeryo. Di ba? Dapat din sa muli. Dapat din na ito mamauli, kinakanto na sa sementeryo. Kung kana nga prinsipyo maibasihan, kung kana nga prinsipyo maibasihan, di na lang mo mamauli, di na lang mo sa sementeryo na lang. Paghuwag na lang mo karon kanusa diya. Madala mangyapon pastor ang mga pagkaon kaya nagkaon man tong mga tao nga na dito. Adi sobra man ang gisubukan. Sobra man. Mga sobra day. Oo. Sobra sa pagkaon na po. Bitaw, example lang na ba? Nya karon ang ingon ang asawa, dili dal man kami kay wala man na sa Biblia. Ang imo, moingon sa dabana dili. Lahi mo kung imong tiguhan. Ako lahi sang ako. Magkapay na mas pagkaon na. Di ba? Hindi na sakripisyo ang ginoo kulit ayaw tungod lang ana kay waman mo. Ang ninyo magud mo magsabot daan nga mag-usap mo. Pero ang uban ang ilang una kini ato gugmar man dito sa uban wa na tayo iya-iyahay na ka. Dili na tinuod. Ang sakto yun. Kabalugin mo sa inyong barugana sa tanang paagi, usara mo. Usara. Okay? So, a true person and a true faith is seen, not in time of ease. Ang tinuod nga pagtuo, dili makita panahon sa kasayon. Di ba? Panahon sa kasayon, di na makita nga tinuod din pagtuuan niya. Diya sa Diyos. Ang atong faith, ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, ang atong pagsimba sa Diyos, ang atong pagkamasinungkanon siya, di mo na makita sa panahon sa kasayon. Pero makita na panahon sa kalisod. Nakita na sa kinabuhi ni atong tulo ka mga
Hebrewanon. Nga si Anania, Asaria, o si Misael. Shadrach, Meshach, Abednego. Nakita na sa kinabuhi ni Daniel. Sa dahil si Daniel dunay pressure sa iyang palibot, kay dunay mga tao nga nasina kaniya, naghimo o plano nga gikumbinsi nila ang hari nga matod pa, hari maghimo ka og usa ka balaod nga wala laing simbahon gawa sa imong Dios. Ang musimba sa laing Dios gawa sa imo aksyon itambog sa langod sa Dios. Ang ilan din target ato nga balaod si Daniel Mundial. Dabi ikaw si Daniel nakahibalo na nga siya itumbog. Ang sige buhat ni Daniel, nangabri pa sa bintana nga nagsimba sino. Di ba? Nagsimba siya sa iyang Diyos, mga kaigsuunan, wala siya makadlaw, pero nahibalo na siya na doon ay balaod. Kaya malo siya karon di naging malangan dakpo nagiguan eh. Pero nagsimba gyapon siya. Ingon siguro ka kanito ba na di maayo kay mo sinupakon sa balaod. Mo bitay tuyo ato ka balaod para mahimo siya ang sinupakon. Gihimo man tong balaora dili para sa katarong, gihimo tong balaora para siya presyoron o i-give up niya ang iyang Dios. Kung di niya i-give up, malipay ang iyang mga adversary, ang iyang mga kaaway, malipay sila kay malaglag ko na si Daniel. Pero sa initabo, wala si Daniel mahadlo. Kaya nga naman, seryoso siya sa iyang pagtuo sa Diyos, usawa siya mahadlo. Loyal siya sa Diyos. O ang iyang gugma sa Diyos nagpabilin. Wala siyang ingon na Ginoo. Naaka pa ba? Nga gitugod man nimo nga mahimo ni balaod? Wala na siya anak. Gamahanan mo ta kalor gitugod nimo nga maghimo siya ani nga balaod. Wala siya anak. Gidawat niya to. Nitabo. Naguol ang hari kay nadiskubrihan niya nga ang tuyo di ay adto si Daniel, higala diya silang Daniel. Naguol ang hari pero wa man siya mahimo kay nahigtan iyang kamot kay napirmahan naman niya ang balaod. Manasilyuhan na niya. Pero giingnan lang sa hari, Daniel, ang imong Diyos, magaluwas ka nimo. Amen. Tuon man, gitambog na si Daniel dito sa langob sa leon. Kung sa nahimo mga kaigsuunan, sa atong mabasa diya sa bukong Daniel, kung sa may nahimo. Si Daniel, gitanaw lang sa leon. Wala gani ang leon makabuka sa ilang baba, matod pa diha, aron siya pasipanan. Hindi ba na yun, ana ang batasan sa leon? Oh, may leon nga ingon ana kabutan nga magtanaw ra nga di gani bukalo na baba layo kapag gani mungisi na mungisi ana dili kalipay mungisi na kay mo atak mo gawa sa iyang tango nga ano diyan di ba pero siya wa gid siya kapiya sa leon kay ngano gibantayan siya sa leon. So nita mo gisusi sa hari, ang hari nagpuasa in taon. Bigo man yung hari. Pag mata niya, asayo gid siya bata pagkabuntag, kay gisusi ni dito sa langob sa leon kung buhi ko ba ihigala nga si Daniel. Gitawag ni hari, Daniel, kumusta ka? Ay, tubag indahan si Daniel nga okay ra siya. Gikuha si Daniel gipagawas gikan sa langob sa leon. Ang gipuli kadtong mga tao nga naghimo atong balaora nga naglipat sa hari para maghibo ato ng balaod. Wa pa kuno matod pa sa libro sa Daniel. Wa pa gani sila makadapat sa langob, hindi tamok na sila sa iyo. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, ilan man ang pangalan? Yung Asaria, Anania, o Misael, ilan ang pangalan sa kuan tingin nga sa Babylonia na nakuha sa kalihanon na pangalan. Ipulihan nila nga. Naghimo po ng hari o balaod nga mosimba dadtong iyang gipabarog nga larawan nga dinilok niya nga larawan nga lalako. Pagtingog sa mga instrumento kinahanglan mosimba sila, muyukbo sila, muhapa. Ang dili muhapa kinang pagasilutan. Ayo ilakon. Ang nahitabo mga igsoon, wala gid sila mosimba adto kay ngano ang ilang Dios di man inadto. Ang ilang mosimba. Nasuko ang hari gisumbong atong mga nakakita, nga nag-intriga, wa maning ba ni mga Hebreano no? Itaga ang chance, tinuod ba ni nga tabo nga wa ako na musimba? Sa lukod na pagkasulti tinuod.
O tagaan chance. Patingugon ang instrumento. Kung musimba mo, di mo itambog sa pudno. Pero kung dili nga mo simba, silutan. Sabi kayo, magyan sila masimba. Huwag sila muyubo sa larawan nga di pabarog sa hari. Nasuko, umayo ang hari. Siya kasuko sa hari. Gipito kapilo ang hudno kainin. Ibutan ta, kung 20 lugar ka buok sugno, I'm 7 ang sugno na 20 ka buok. 20 ka sugno tayo 7, ina na lugar kain nito. Okay? So, pito kapilo ang kain nito. Mga so, sobrang din na kainin. Giitsa sila dito, mawa sila mahal. Pero wa sila mamatay. Yung nagani tao na nakauban ninyo sa ila na murag matod pa dito na manununda sa Diyos, nalipuyod sa iyo. Bisan pa wala manimaho sa sa ilang mga sinina. Wa sila masunog, lakaw-lakaw na dito sunog. Gitawag sa hari, ipagawas mo din eh. Ipagawas sila. Hindi, bidiklara sa hari, ng ilang Diyos, bitinong na Diyos. Sino na pagtulon ang ani? Dili man ni kasagaran na magapangtabo. Ang pagtulon ang ani, dihimo lang kaning mga example sa Ginoo. Aron kita madasig, aron kita makakaton, nga ang Diyos interesado sa atong barganan. Ang Diyos interesado sa atong pagtuo. Ang Diyos interesado sa atong faithfulness diya sa iyo. Kaya ang pagtuo sa Diyos, naagyoy discomfort, naagyoy difficulties, naagyoy pressure sa paligid. Pero, nato pa niya, bulahan ang tao na bubarog, taliwala aning tanan. Munang pagsulay, kanang discomfort, mga difficulties o mga pressures, pagsulay na. Muna siyang naa sa word nga pagsulay. Bulahan ang tao nga bubarog, taliwala sa pagsulay. Kay pagkadawato niya ang purpurong sa kinabuhi, mag-isaan sa Diyos na naging mga kanila. Ganong gitugot na sa Diyos, ingon mo din na sa Filipos 1:21, dili. Kay alang kaninyo gitugot, dili. Sa akong basahon, kay gagalimot ako sa exact na word. Filipos 1:29. Kay gikatugot kaninyo nga tungod kang Kristo dili kamo nga tungod kang Kristo kamo dili lamang igo rang mutuo kaniya kung dili nga kamo manag-utos sa tungod kaniya. Di lang daw kay mutuo ra ka. So, ang atong true faith, ang atong tinuod nga pagtuo dili makita sa panahon sa atong kanang at ease bitaw ang atong kinabuhi. Kanang naa sa kasayon ang atong kinabuhi. Easy kaayo ang life. Di ba? Panahon nga easy kaayo life. Easy ra kay exam. Wala na. Makita ang imong tinuod nga ka-bright kung lisod kaayong exam. Pero easy ra kay exam. Easy kaayo. Dali ra gani kay performan. Dili na mo i-prove nga bright jud ka. Dili na mo i-prove nga nakadaghan gid kay kag natun-an. Or nagpogi gid ka sa pagtuon. Dili na ang proof ana. Ma-test gyud ang imong kahibalo sa panahon nga ang exam, lisod na kayo. Dito na gid mo gawas kung unsa gid kadako imong paningkamot para makaton ka. Pero dili kay iya ka na magtuon. Kami ka magtuon ako kay lisod na kay exam, dili na. Nagtuon ka na daan mo na exam na lisod. Dito i-test ang imong kahibalo. Ang imong paningkamot. Amen? Di ba? Busa, ang true quality sa atong pagkatao mugawas na sa panahon. Discomfort, difficulties, and in times of pressure. Pero kasagaran sa tao pag nagay discomfort, reklamo, bagulbol. Kaya mangitag sayon. Mga estudyante ninyo, kanisod sa kaya ng exam, sir, kano lang sayon? Mga na, dito sa eskwelahan. Usay ma-surprise tabi kalit malagi ka istro mo ingon nga mag-test. Kasagaran man ni siya mo ingon man nga tomorrow maganda ni mag-test ta. Kalit malagi ingon mag-test o magsaba. Di ba? Na kumaanan na gani ka nga pasidan-an ka nga na-test. Okay ka pero pag
kalit na itis, wa ka na nakabalo nga, wa ka gipasidanan, wa ka nakag-review. Eh maghuwat pa man kag pasidanan, kay review na ka. Dili na ingon ana ang ginabuhi. Kanunay di ay dapat prepare. Kanunay na ang paningkamot. Muna masuko ta usahay gamiton nato ni kani yung sipal ko mga litlag palo. Wa magsaba ang burnout ni karon. Makanda mo ta. Oh, man, bisag kanila na lang lagi ato. Sipal ko pa giba. Pero nahimulog na tadapan nga magandang ta in times of difficulties na atay ka sugakon. Di ba? Pero kita gakapakyas tayo. Ngayon kanig yung tagawag district, kanig laga, paano sa tubig, huwag mong pasidaan. Dapat naman tayo, bisag sa Facebook na lang. Di ba? Yung ina na reaksyon. Kadaghan ako anak makabalo ay makalungo. Kung tanan di sini nga, nakabalo ba mo ka na ipahibalo ka mo, paano sa tubig? Kasi ka ng pangita, kaya ikaw ako nakatigong. Pangita ka rason, para nga, mabangsol ni mo sila, sa lagid nila. Sa lagid nila, ano ako tubig karon. Nagikalit nila paluwa magsulti. Pero dapat diya inta to, ay mo bisag isa nang gagalon gipo si Pusan. Saka pa rin. Di ba? Ano diya inta to? Sa tanang paagi sa atong kinabuhi, kinahanglan maka-prepare ka. Kaya naagid ni siya ang tulo. Discomfort, difficulties, pressure. Kaya sa atong pagtuo na ako din, ma-practical man o sa atong pagtuo sa Diyos. Pero ang pinakaseryoso ani ang atong pagtuo sa Diyos. Hinaot dumduman nato ni mga kaigsuonan. Labi na ng panahon maka-istorya kang tao nga singka-singkahan ikaw ka. Grabe singka-singkahan ikaw. Ano na mo ka? Bugos gid mo pagka ikaw ano. Mugawas yun. Kung bawas mag-isa ka, ikaw di ka ba? Di ba? Kita. Pero grabe na, gisingka-singkaan ka pa, o niya, gitudlo-tudlo, maging ka, muna, grabe insulto sa imo. Pero ikaw, relax lang ba? Mahi ka ikaw, istorya ka, malinawon ka. Kana, ulahan ka diha. Pero may imo magining sana. Grabe ka mga sa imo. Mao na siya mga iso. Diya bitaw sa ato sa managti ayon. Gagay tabo na sa ato. Isog na kay mong Paris, grabe ka isog si mong Paris, suko kayo. Ikaw sa di mo na wala. Hindi kang kabanta suko ka. Singgitan mo nimo. Doon sa nakusog ang iya paklabuan nimo. Ana delikado na. Pero kung ikaw nag-mature na ka diya sa pagtuo sa Ginoo, di naman ka madalaan ang pressure. Amen? Pag nag-mature na ka diya sa pagtuo sa Ginoo, kalma ka lang, mo na una ako rin dumaton, mulurami ang kasuko. Tubagon ni mo siya, hinay nga tubag, kaya mo may naa sa Bible. Maningon diya sa proverbio nga, ang mahait nga tubag, makahaling sa panag-away. Pero ang mahinay nga tubag, makahupay sa kasuko. Gusto ka nga masuko sa samot? O mas mahupay no niyang kasuko? Mas nindo itong mahupay no niyang kasuko. Pero kita, kinahanglan ta magtuon ani. Paagi lang nga makatuntaan ni mga develop ni diya sa atong sulod. Na makabatuntag tinuod nga kinaiya sa pagkaanak sa Dios kanang naatay. Ato na ning basa ang last para mag-enta. Galatia 5. 22. Morning kuhan sa Ginoo sa ato. Na gusto niya nga atong mabatunan. Galatia kapitulo 5 bersikulo 22 padulong sa 23. Apan ang bunga sa Espiritu. Ano nga Espiritu? Espiritu Santo, Espiritu sa atong Ginoo. Ang bunga ni ini mao ang gugma. Kalipay, kalinaw, pailo,
pagka mapuangoron, pagka maayo, pagka matinumanon, kaagbo, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang, walay kasubuan na kabato. Dini, grabe na ang pressure, pero makapugong pagyapon kasi ikaw galingon na pagyapon self-control. Di ba? Di ka makatumpang. Morning nindot kung nasa ato ang Holy Spirit. So ato ginapangayoon sa Ginoo nga makabaton ta anak kanunay nga magpapuno sa Espiritu sa Ginoo aron dili na di ta mapakyas gyapon mahimo lang. Di ta mapakyas makabaton ta self-control. Na pagyapon sa ato ang goodness. Na pagyapon sa ato ang meekness, mga igsoon. No? Dili ta mapakyas ani. Naapagyapon sa ato ang patience or pailog. Na sa ato ang kalinaw, grabe na ang kagubot, grabe na ang problema. Diba? Usahay, mawala ang kalinaw tungod kay na ang kalisod. Mana din ang aburido ang ulo, kay gamay ra ang kwarta. Diba? Mangaway kay gamay ra ang kwarta or way lami ang sudan. Diba? Ano siya? Sunod, naa sa ato ang kalipay, naa sa ato ang gumo. Kana siya kung naa ang Holy Spirit sa ato. So ato nang ipangayo sa Ginoo, mga igsoon. Ang Holy Spirit mao ray makatabang sa ato nga kining mo-pressure tanan. Madaog nato. Pero gitugot na sa Ginoo ha, ang pressure kanang discomfort, difficulties, ang pressure gitugot na niya sa atong kinabuhi para matrain ang atong sulod. Madiscover nato kulang pagid ko, kulang gyud ko, wala sa ako ang Holy Spirit. Nga naman, dali ako maulit oh. Tudlo ko masuko na rin ko. Makatumpang na rin ko, kulang kog self-control. Dili ko makapailog, taas na kaing linya, nagsige na kag bagulbol, naglinya magaling ka, pero sige kag bagulbol suko kay ka. Kay ngano nga taas kaing linya. Di ba? Ana. So kulang kag pailog. Naa kay gipangandoy di ka makahuwat, kuwang ka pailog. Di ba? Naa kay gipangandoy mga piki ka. Bisag di pagid kaya agton gusto na nimo nga agton dayon. Kulang ka pailog. Manakton. Ayo. Kinahanglan na kay patience. Di ba? Yung ka nga ang imo kani bitaw pag mag-save ka kwarta, diha ma-apply ang imong patience kay ginagmay ra baya imong mahipos. Maghipos kag 10 pesos, 20 pesos, kay gamo rin yung sildo. Pero sa imong patience, ka, sige lang, gamay ra, abot na magyapon ako na. Di ba? Pero katong walay patience, may ingon mga, kinahanglan di karon isa ka libo. Ugma, 2,000 na sa, sunod 3,000, makasunod ano, gikuha ang batin. Kaya nga naman, dili, wala man manibaw nga, kuhan. Ang patience mo na gikinahanglan sa pagtigog kanang saving sa money, pag-save og kwarta. Isa na, patience. Di ang ma-demonstrate. Nag-save ka 5 pesos. Kugi kayo mag-save 5 pesos, 10 pesos, 20, ana. Kugi kayo nag-save. Madugay, inta pag suma pa. Na. Uy, pwede naman ini ipalit og kabaw. Pwede makapalit naman ito glute ani akong tinigo. Pero katong walay patience, mo ingon na daan. Saan sa nato na 5 pesos, dugay mo tanong katigong. Diabot na lang ang pila 5 katuig ko ani tinigong. Pero katong pasensyoso, nakatigong. Ubay-ubay na natigong. Ginagmay lang. Hallelujah. Amen. Ha? Nanindog ta og igsoon. Salamat ta sa grasya sa Ginoo sa imong mga tulong.